Hindi ko alam kung kasama si Kim Cam doon, pero si Kim Cam kasi nahuli sa ibang lugar, pero sa may part din ng releasing point. Full sibling ni Kim Cam, mga lode, apakaangas! Asan yung mga basher? Labas! Yan, nag-champion tayo, 900 km, Daybird. North section at club champion, overall champion pa nga sana kung hindi nila pinalitan yung breaking points na yan na rules. Mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. Yan, nauto natin si Secretary na videoan tayo. Yan, samantalay na natin to kasi may nagpapa-update kung ano na daw nangyari kay Kim Cam. Yan, so nakauwi ba si Kim Cam ng 700 km? Yun ang update natin kay Kim Cam. So si Kim Cam dun sa Christchurch, from Auckland to Christchurch is nasa 797 km yata sa akin yung race distance nung nakaraan. So second race niya doon sa 700. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero nakuha siya doon sa race point din. May nakakuha sa kanya na lokal doon. Tapos luckily yung presidente ng club doon sa Christchurch, meron kasing club din doon sa Christchurch, mga lodi, yung presidente ng North Canterbury yata, something like that. Ang pangalan niya si Mr. Tony Wilson. Yan. So pinick up niya yung ibon natin si Kim Cam dun sa nakakuha. Tapos nilook after niya ngayon si Kim Cam. Ayan. Tapos paano makakabalik si Kim Cam dito? 700 km yon. So merong yung mga tiga South Island na Christchurch, dito naman ang lipad ng ibon nila pababa, simula rito sa amin, papapunta naman sa kanila. Kami naman mga tiga North Island, ang race namin papunta sa kanila, ay simula sa kanila pauwi din sa Auckland. So ganun vice versa. Pero hindi ko lang, pero minsan parang meron silang North Sec na race or meron din silang South na race. So kami puro South race kami. And then meron nga silang race na darating yata next month, December pa. So pretty skinny daw si Kim Cam. Tinanong ko anong lagay ni Kim Cam ngayon. Sabi medyo payat daw. Hindi nila alam ko, kilala ko ibon. Bangkain talaga ibon na yun kasi malaking ibon yun na hen. Tas medyo may pagka V-shape siya. Siguro nga pumayat. But hindi talaga natin alam kung bakit hindi lumipad si Kim Cam. So hindi natin alam, baka hindi nakakain sa track or umulan ng snow kasi noon, mga lodi, dun sa part ng 900 km, di ba, yung race noon, nakapagpa-Daybird tayo, nag-champion tayo. So yung mga yan, pati, asan yung mga basher? Labas! Yan, nag-champion tayo, 900 km, Daybird. North section at club champion, overall champion pa nga sana kung hindi nila pinalitan yung breaking points na yan na rules. So yun, magaling si Kim Cam kasi bakit kamo? Club champion ko yun nung Young Bird season. Humakot ako ng mga $400 yata doon. Yung nestmate nun na tatay ng 900 km Daybird natin na champion, ayun ang tatay, nestmate ni Kim Cam. Kaya magaling yung mga bloodline ni Kim Cam. Kaya lang talaga, yun nga tulad na sabi ko kanina, hindi natin alam kung natamaan sila ng ulan ng snow, umulan, hindi nakakain ng maayos sa truck. So hindi natin malaman kung bakit. Kasi nakauwi naman siya dun sa unang 700 km, hard race nga yun eh. So siguro nag-survey na si Kim Cam dun sa 1,200 km. kaya napagod na, dadaan na dun sa releasing point, na-check ko lang, napagod na dun. But anyway, napadami pa naman yung papisa ko sa mga kapatid ni Kim Cam. Meron nga mga papisa, ito ganda, pakita ko sa inyo. So yun nga, marami daw na nung nirelease na daw yung ibon doon sa 700 km, then nag-groupings na yun, umalis na daw. Merong mangilan-ngilan daw na ibon nung umalis na yung grupo. May bumabalik daw mga ilang ibon, hindi natin alam. 3 ibon yata bumalik dun sa truck. Kaya yung truck na delay yung alis, yung pabalik dito, pauwi dito sa Auckland. Hinuli pa daw yung ibon. But hindi ko alam kung kasama si Kim Cam doon, pero si Kim Cam kasi nahuli sa ibang lugar, pero sa may part din ng releasing point. So hindi talaga natin alam. Tapos sabi pala, maraming salamat pala doon sa Pilipinong makikisuyo sana tayong kuhanin si Kim Cam doon sa lokal. Si Matsu. Yan ng Christchurch, yung isang flyer din na malakas diyan, malakas mang asar. Diyan sa Christchurch yan. So maraming nawala ring ibon nung nakakapagtaka nga, di ba? Sabi nila
Basta hindi mo talaga masabi yung panahon. Sabi nila madali yung magiging easy race, biglang hard race. So, ganun talaga. But anyway, yan, meron tayong kapatid ni Kim Kam, mga lodi. Oh. Kaya pasensyahan nyo na yung kamay ko kasi nagdamo-damo kami ni Sexy Tari ngayon. Kaya na yan ang pagkakaabala natin ngayon dahil payaring na yung season. At anyway, yan. Ayan, oh, full sibling ni Kim Kam, mga lodi. Lakas oh. Ang ganda na ito, kaya lang first time ko magkaroon ng blue checker na kapatid ni Kim Kam, yan oh. Full sibling ni Kim Kam, mga lodi. Apakaangas! Ayan oh. Alright. So ito full sibling to, mga lodi, puro blue checker. Yung first clutch blue checker din. Tapos to second clutch parehas hen. Blue checker, mga lodi. Tapos meron pa akong pinasiter na 2 itlog pa. Para next year. Sigurado maraming Kim Kam tayong hahakutin, mga lodi. But anyway, yung pa nga, itutuloy ko pala si Kim Kam. Si Kim Kam ngayon pinatataba nung nag-aalaga ngayon. Tapos may race silang malapit dito sa Auckland, mga siguro 200-300 km away. Yung truck, dadalagay sa truck si Kim Kam papauwi dito, mga 200-300 km away. Tapos pakakawalan, mga lodi. Sana makauwi si Kim Kam. Ayan, ganun na lang ang choice. Kasi dito sa New Zealand, mga lodi, kaya hindi ako sorry do sa mga nanghihingi ng mga club ring na nito. Yan, mga ring namin dito. Kasi nakaregister to sa pangalan namin. Kaya yung sa mga nanghihingi, hindi ako basta-basta nagbibigay. Katulad niyan, sa Pilipinas, pag nawala ibon mo, di ba? Parang normally ito normally, wala ka nang pakialam, hindi mo na pipick upin, lalo pag pangit yung ibon. Dito sa New Zealand, pag nakuha ng yung ibon mo ng lokal at nakaregister sa yung pangalan, yung ring na yun, yung ring number sa iyo nakaregister, antimano kailangan mong kuhanin yung kahit pangit yung ibon dahil hindi mo pwedeng pabayaan yun. Unang-una, hindi mo pwedeng sabihin sa lokal na ganunin mo na yung yung ibon. Animal cruelty yun, bawal na bawal yun, mga lodi. Kaya sa mga naglilipad dito sa New Zealand, ayan, advice ko, pagka yung ibon nyo talagang natagpuan sa ibang lugar, kailangan mo talagang paano mo siya mababalik sa loob mo. Ikaw mag-aayos ng courier nun, magbabayad ka lahat, or paano mo ikaw magsusort out lahat. Yun, sa madaling salita. Kaya hindi talaga ako nagbibigay ng ring kasi ang nangyayari pag nagbigay ako ng ring sa ibang flyer, ang nangyayari itoto sa malayo, tapos sa akin nakaregister, pag nahuli problema ko. So ganun. But anyway, dito ko na lang rin yung vlog natin. Yan, sa hopefully makabalik si Kim Kam. At update na lang tayo kung makakapaglipad ba tayo ng 1,200 km race. Yan. Good luck, pero good luck kung sa mga magre-race dyan. Alright? So dito ko na lang rin yung vlog natin. See you next vlog. Ayan o, ganda o. Bye.